siguro gamitin po natin tong Holy Week para magdasal. Pinuno ng China na digmain na tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, nakakatakot na po muna. Siguro gamitin po natin tong Holy Week para magdasal na sana po yung pong mga hindi manaig, yung mga nagnanais na makipagdigmaan na tayo sa China. Ganon din po yung China, hindi po manaig sa mga pinuno ng China na digmain na tayo. Kasi nakakatakot na po itong mga pronouncement, no? Tigil po muna yung mga walang katuturang atake sa mga Duterte. Hindi, pinatunayan na po ni Pangulong Marcos na siya po yung presidente. Nakakabak po kasi nangako po si Pangulong Marcos na re-rest back sa China, no? At ito na pong China ay nagsabi po na ipagtatanggol nila ang kanilang soberenya. para nabaliktad, parang tayo pa yan no? Okay. So, formally, wala na po yung, yun nga, yung friends to all enemies to none. Mukhang lumilinaw na po yung alliance, no? Meron tayong balikatan. Meron din palang balikatan, military exercise yung China. Kasama po ng China na magmi-military exercise. Ito pong 5 bansa sa Southeast Asia. Laos, Thailand, Malaysia. Nakalimutan ko yung dalawa. No? Malaysia at Thailand. Ay, Vietnam pala. Hindi ko alam kung kasama yung Malaysia kasama. Hindi ko alam kung Thailand kasama. Basta Vietnam kasama. Mga kapitbahay po natin, no? Tayo lang po sa Southeast Asia ang outsider. Sayang. Sayang po lahat ng mga po natin ng pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte. Kaya po, mawawala po yan lahat pag nagsimula po tong, alam nyo, pag mga ganyan na po yung pronouncement, nakakatakot na po. Basta po, ito, tigilan ninyo na yung mga kalokohan nyo na Duterte kayo ng Duterte. Lahat po ng mangyayari ngayon sa West Philippine Sea, wala na po yung Duterte dyan, no? Hindi ko po sinasabi na magsisiyan tayo. Wala tayong magagawa eh. Yan yung direksyon na gustong tunguhin ng ating Pangulo. Ang dami na nag-warning, na ito pong friends to one. Hindi po kapakipakinabang, no? Marami po talagang mahirap po talaga pag sunod-sunuran po yung yung mga namumuno sa atin. Anyways, gusto po nila ipakita na matapang po tayo. Sana po yung mga politiko, yung mga anak ng politiko, ilan yung anak ni Pangulong Marcos, no? Sana makita natin na kayo nangunguna. Sana po yung mga anak ng mga politiko na yan, ang pangunahan po ninyo yung pagsakay ng barko papunta po dyan, no, sa West Philippine Sea. Okay. Ayan pong pag-usapan natin. Medyo mabigat po to. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Ito po, nagsalita na po yung Pangulo ng Pilipinas. Hindi po kami ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit na po anong tutol namin yan sa gera, kahit na po sabihin natin na ayaw natin ng digmaan, ang magpapasya po yung Pangulo ng Pilipinas, no? Ito po, pakinggan po natin. Siguro marami nagbubunyay sa inyo ngayon na mga supporters. Filipinos do not yield. President Ferdinand Marcos stands firm that the Philippine government will not surrender the country's sovereign rights over the West Philippine Sea and will not be deterred by China's threat amid its recent intimidation. Actually, hindi na po intimidation yan eh. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response. Meron pong response and countermeasures package. Package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Alam niyo po, ako, sumobra naman, no? Hinihiling ko talaga na, di ba, sabi ko nga, makipag-tirahan na po tayo ng tubig. Kung tinitira po tayo ng tubig, tirahin din po natin ng tubig, no? Okay lang ako ron eh. Pero yung
yung iba po tong sinasabi ni Pangulong Marcos eh, no? Ang sinasabi niya, there shall be, hindi po defensive eh. Hindi po yung pag tinira tayo, meron din tayong maglagay rin tayo ng mga pambomba ng tubig. Hindi po ganun yung sinasabi, no? Kung uunawain po natin, ito po ang sinasabi niya. There shall be implemented by the relevant national government agencies instrumentalities a response and countermeasure. Response po eh. Babawi tayo, re-rest back tayo. Alam niyo po, sa kung mga usapin po yan ng sports, ang sarap pong pakinggan, no? Talo tayo sa China. Bawi tayo, no? Kaso hindi po sports to. Yung tayo na, yung ibig sabihin na tayo na po yung babawi tayo, hindi na po to defensive eh. Yung humihingi po tayo ng response sa Pangulo, dalawa yung sinasabi natin gusto natin marinig, no? Makikipagbombetan tayo ng tubig pag binobombe tayo or dadaanin natin sa mabuting usapan. Mukhang wala pong pronouncement na dadaanin sa mabuting usapan, no? Wala riyan. At hindi rin po yung makikipagbombetan tayo kung bobombetin tayo. Response, ibig sabihin, babawian natin. Ngayon, kung hindi po kayo takot, matatapang pala kayo. Ako po kasi natatakot ako kasi, di ba? Gusto mo yung masaya sa Pilipinas eh. Okay lang sana kung ito pong mga tao na to ay makakatiyak tayo na walang iwanan sa Pilipinas. Kasi tayo, gustuin man nating umalis sa Pilipinas. Wala naman tayong pupuntahan na ibang lugar eh. Anyways, deliberate and reasonable in the face of the open. So, hindi naman tayo, siguro ang sinasabi ni Pangulong Marcos, hopefully, ang sinasabi niya rito ano lang, no, yung bombahan lang ng tubig. Sana naman hindi po yung iba pa, no? Okay, we seek no conflict with any nation. Mabuti naman po, mahal na Pangulo. More so nations that purport and claim to be our friends. But we will not be cowed into silence. Okay po yan. Naniniwala po kami na hindi po tayo dapat nananahimik. Submission or subservience. Filipinos do not chill. Ang bibigat po nito, no? Ang bibigat po nito. Sana ito tokis lang, no? Kasi, sana itong lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos ay tokis lang. Para mauwi po to, no? Yung pong mga may kalmadong mga utak ay makonbinsi ang bawat panig na mag-usap. Kasi wala po sa sinasabi na open pa sa usapan eh. Babawian natin eh. Parang ganun yung gusto eh. At sana tumigil na rin po muna yung kaatake sa mga Duterte, no? Wala, labas na po yung Duterte rito. Iba na po yung pinag-uusapan. Duterte pa rin kayo. Alam nyo po, tigilan nyo na yung mga imagination nyo. Hindi po masisira yung mga Duterte dyan sa mga ginagawa ninyo, no? Okay. Ang nakakatakot nito, may binabanggit pa po si Pangulong Marcos. Ito po, dito ako kinabahan eh. Okay lang yun sa atin na gaganti tayo, no? Pero dito po ako kinabahan. Dito po sa mga tinuran ni Pangulong Marcos na ito. Sabay na wala. Anak ng tinapay. Oh. Ito. The President also said the Philippines was in constant communication with allies, partners, and friends in the international community. Dito po ako no? Kasi yung respond ni Pangulong Marcos, mukhang dahil sa constant communication niya with our allies and partners. Kasi kailan ba tayo binombit? Ilang araw na, di ba? Tapos ngayon lang tayo nagpahayag. Sana, kung ito, binombit tayo ngayon, tapos nagpahayag si Pangulong Marcos, pwedeng itong sinasabi ni Pangulong Marcos, pwede pa nating i-take na ito ay dahil sa galit, no? Nakita niya na talagang tinira direkta yung ating supply ship. No? Yung immediate reaction ng isang leader na galit, no? Babawian natin yung China, 'di ba? Yun yung sana kaso po ito nakalipas na yung ilang araw eh. Na cool down ka na eh. Kung ito po, immediately after na binomba tayo, nagsalita si Pangulong Marcos ng mga ganito. Ulitin lang natin kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos.
relevant national government agencies, there shall be implemented over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies a response and countermeasures, no? Ibig sabihin, napag-isipan na to ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi na po to out of ano. Kaya meron talagang response. At ang nakakatakot dito, sinabi niya to after niyang magkaroon ng constant communication with allies, partners, and friends in international community. Pero before po nito, magko-conduct na rin po yung China ng mga military exercise with our ASEAN neighbors, no? Tayo po, solo tayo sa ASEAN, sa mga ASEAN. Ibig sabihin, pag nagkagulo po dyan, hindi lang po China ang posible natin makalaban. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman